Magandang araw sa atin lahat. Muli tayong nagbabalik upang pag-usapan at talakayin itong mga kaganapan sa ating bansa, especially sa ating gobyerno, lalong-lalo na doon sa 4 na Marines na kabilang sa Brave 18 na bumaliktad na nga. Ayan, kasi meron dito sa mga pahayag nila na katakataka at hindi ito kasi madaling mapansin ng taong bayan. Kaya uusisain nating mabuti kung paano natin nasabi na pinilit silang sabihin itong mga bagay na naging pahayag nila sa isang exclusive interview ng GMA. Pero bago yun, pag-uusapan rin natin yung naging pahayag ni Director Matibag, ni Rapi Tokmol, at ni Ombudsman Boying Remulla. So, umpisahan natin ngayon kay Director Matibag. Ayan. Yung kay Attorney Levy Baligod na narrative, ano pong reaction ng NBI as one of the investigating body? Well, ito na yung sinasabi nating na hindi mo matatag ang katotohanan at this is a validation of what the NBI is, yung findings ng NBI. Anong sabi ng NBI dun sa findings nila, if you recall? Sabi namin, unreliable na witness tong mga to. Paano mo masasabing unreliable sila? Dahil ba hindi pumabor sa gusto nyo yung mga sinasabi nila? Kagaya yung nasa impeachment ka, sino ba nag-appoint sa'yo? Si PBBM. Sino ba ang nasasakdal? Si Martin, si PBBM, ang administrasyon. So, yung ba yung reason kung bakit nasabi na unreliable itong mga witness? Para kasi sa taong bayan, reliable tong mga witness na to eh. Bakit? Una sa lahat, sino ba close in security ni Saldico? 'Di ba itong Brave 18 Marines? O ngayon Brave 40 na lang kasi bumaliktad nga yung 4, natakot eh. 'Di ba? Sila yung tuwiran na humahawak ng mga maleta na i-deliver sa mga congressman at senador. Kaya paano nyo sasabihin na unreliable itong mga witness? Pangalawa, detalyado sila. Alam nila yung mga lugar. Alam nila yung itsura ng bahay. Meron pa silang palatandaan sa mismong bahay ng presidente sa loob na meron daw mga pangalan yung kwarto. Kasi napaka-detalyado ng mga binibitawang salita nitong Brave 18 Marines eh. Tapos sasabihin nyo unreliable kasi hindi pumapabor sa inyo yung mga pahayag ng 14 Marines. 'Di ba? Kaya sinasabi nyo na unreliable itong mga witness na to. So yan na nga ngayon. Hindi na natin alam kung alin yung totoo sa sinasabi nila. Yan naman talaga ang target ng administrasyon eh. Naguluhin yung mga witness. Kasi eto yan logic lang yan. Kapag ka meron kang napabaliktad dyan, pwede mo nang patotohanan o pwede mo nang baliktarin yung sitwasyon. Dahil, eto ang magiging rason nyo. Eto nga, bumaliktad eh. Ibig sabihin, paano natin mapapatunayan na competent itong mga sinasabi ng witness na to? Kung eto nga, sinasabi niya, dati witness siya, ngayon, bumaliktad na, sinasabi niya na tinuruan lang siya. 'Di ba? Magkakaroon dyan ng confusion sa public. Yun yung tinatarget talaga. Tinatarget yan ng administrasyon. Real talk yan. Mahalaga talaga na meron silang mapabaliktad para magkaroon ng confusion, paniniwala ng taong bayan. Dito sa Brave Marines, magkakaroon sila ng reason para ituro sa taong bayan bakit mo pagtitiwalaan yan kung bumaliktad na to. 'Di ba? Magkakaroon na sila ng conclusion. Yan yung target nila. But I have to caution everybody, nakatakip yung mukha hindi natin nakita. So sila ba talaga yan? And ang mga questions ko dyan nung lumabas sila na nag-aakusa ng mali-maleta, matatapang nakapare-pares na t-shirt, nakalabas ang mukha, dapat ganun din dito dapat. Yun ang tingin ko rito. Wala nga raw sa usapan, Director pasensya ka na. Wala sa usapan na magpapakita sila ng mukha Hindi na ako nagulat kasi sabi ko nga, yung findings namin na sinabmit doon sa Blue Ribbon, sinabmit namin sa Ombudsman, sa DOJ, nakalagay lahat yan So ngayon, kung talagang gusto nilang ibigay yung kanilang credibility, yung problema na niyan kasi sino yung maniniwala at sino yung natutuwa pa sa kanila. Tama yan, sinasabi niya. Sino na yung maniniwala? Kasi una, sinasabi mo ganito, pangalawa, sinasabi mo yan. O ngayon, meron ng confusion sa public at sa mga sa hudikatura kung sakaling didinggin yung kaso. Which is maapektuhan rin yung pagkakaso kay Romualdez. Bakit? Humina kasi ulit yung kaso dahil merong bumaliktad. 'Di ba? Ngayon, hindi na siya makukulong. Yun yung targeted. Kung titignan nyo, double kill yung ginagawa nila, double kill. Una, para sa taong bayan. Pangalawa, para mapahina na yung kaso kay Martin Romualdez. Ano una nilang ginawa? Kinasuhan ng Brave 18. Kinasuhan ng perjury para pag nakulong, hihina yung kaso. So, nung may bumaliktad na, mas humina yung kaso. 'Di ba? Kasi may bumaliktad na 'di ba? Yun yung target nila.
Kukwestiyonin nila yun sa korte. Yun yung pinaka, vision nila na kailangan may bumaliktad. Kung walang babaliktad, kailangan makasuhan, makulong yung Brave 18 para masumina yung ikakaso natin kay Martin Romualdez. Kasi bakit? Wala nang titistigo. Walang maniniwala kasi una sa lahat, may kaso kang perjury. Pangalawa, bumaliktad. So, hihina yung kaso, mapapawalang sala ang magnanakaw. Yun ang target nila. Yun ang target nito. Real talk yan. I'm sure galit ngayon sa kanila yung mga kasama nila. And that is assuming na yung mga nakatakip na mukha na yun are part of the 18 Marines, ano? Paano pa? So, ang NBI dito, doon lang, tama lang na unreliable sila na witnesses. Kaya malakas ang loob nila na sabihin to na unreliable itong mga witness. Kasalanan yan nung apat kasi nagpasilaw sila dun sa pera. Kasi para sa atin si Attorney Balicod ginagawa ang lahat ng paraan para maprotektahan sila. Kasi kung titignan nyo, sino ba kalaban yan? Administrasyon. Sino ba si Attorney Balicod? Si Attorney Baligod, sino ba yan? Kung ikukumpara mo sa posisyon ng administrasyon, kung ikukumpara mo sa ombudsman, NBI director, kung ikukumpara mo sa posisyon ni Martin Romualdez, sino ba si Attorney Baligod? Dehadong-dehado ang laban. Real talk yan. Wala tayong dyan. Wala tayong pagtutol dyan. 'Di ba? Dehado talaga laban. Pero si Attorney Baligod, nakakatuwa dahil pinipilit niyang protektahan itong mga witness ng taong bayan. Paano ko nasabing taong bayan? Sila naglantad ng nakawan 'di ba? Tinutulungan nila, minumulat nila ang taong bayan sa mga pangyayari sa gobyerno. Kaya ito, witness to ng taong bayan. Laban to ng taong bayan, hindi laban ng Brave 14. Hindi nila laban yan. Laban ng taong bayan to. Kasi napakahirap ng sitwasyon nila. Real talk yan. Kung sila nga ay miyembro nung 18 Marines, no? Kasi nakatakip Sir Attorney Levy Baligod denied na nabayaran siya dito sa narrative na to. No? Para ano kaya posibleng kaharapin yung Attorney Baligod? Well, kung totoo po yun na ganun, he's facing several charges already. Yan na naman, obstruction of justice, tapos yung mga ng false testimony, then of course, abogado siya, then their disbarment. Alam mo hindi malabong mangyari yan kay Attorney Baligod. Bakit? Kahit nga walang ebidensya kinakasuhan nila Senador Rodante Marcoleta, hindi, sabi ng ombudsman, hindi siya sigurado na merong nagawang plunder itong si Senator Rodante Marcoleta. Pero ano nangyari? Nakulong. So ang ginagawa kasi nila talaga is ima-mindset nila ang isipan ng taong bayan. Ma-mindset nila ang taong bayan na ganto yan. Pero pag tinanong mo asa ng ebidensya, wala. How shall? Kwento lang, hearsay. Walang sapat na ebidensya kagaya ng kay BP Sara. Ilang 25 million na ang nasasayang sa impeachment. Wala pa rin napapatunayan, walang sapat na ebidensya pa rin hanggang ngayon. Ganyan rin yan, yung ginagawa nila. Kita nyo, iisa lang ng estilo. Ito kasi kaya nilang takutin Dahil sino ba yung Marines, 'di ba? Sino magpoprotekta diyan, 'di ba? Lakasan lang ng loob 'yan. Kumbaga, yung laban nila patay kung patay. Yan ang laban nila diyan, patay kung patay. Real talk 'yan kasi ang kalaban mo, administrasyon ng binabangga mo Oh, 'yun ang laban nila diyan. Hindi natin sila pwedeng i-disregard sa ganyan. Kaya nga mangiyak-ngiyak si Attorney Baligod sa isa niyang interview Bakit? Mamaya tatalakayin natin. Tapusin muna natin 'to. At pwede siyang habulin ng mga tao na ibinaon dito. At lalo pang magkakaroon ng credibility yung perjury cases na nakafile na. Kita mo na. Kasi, ang binanggit ng mga Marines, Brave Marines, is yung mga sangkot. Ngayon, kapag nakasuhan itong defense team or si Attorney Baligod, kakasuhan rin yan ng mga pinaratangan nila. Kasi nakakapagtaka Tignan nyo kung talagang honest itong gobyernong to sa taong bayan. Dapat in-entertain nyo nung una pa lang yung Brave 18. Nung 18 pa sila. Bakit? Bakit napakahalaga? Sila nga ang close in security. Pero, bakit hindi in-entertain? Kasi nga, totoo yung mga pinagsasabi. Kailangan muna nilang makonbinse yung Brave 18 na bumaliktad para mapawalang bisa yung mga paratang sa kanila. O may bumaliktad, so nagkakaroon na ng confusion. 'Di ba? Kung totoo ba talaga yung sinasabi ng mga Marines. Yun kasi ang kailangan nila, yung confusion Yan ang pinakasusi para hindi pagtiwalaan ng korte itong mga Marines. At pangalawa, makasuhan itong mga Marines ng perjury para masumina ngayong kaso. Sir, sa tingin mo nag-recant itong apat na dating Marines because nakakulong na rin naman si Mike Defensor para kumbaga humihina na yung mga taga-support nila.
Well, hindi ko na masi-second guess yan. Siguro, ako lang, intelligent na, based from where I'm standing, where I'm sitting, ang intelligent na conclusion ko lang dyan is, baka pagod na rin itong mga to eh. They have several cases already, at alam naman nila yung nangyari talaga. Oh, I'm not giving credibility already to their latest testimony. Totoo, hindi na niya bibigyan ng kredibilidad yun. Kasi nga, ang pinoproduce na nila ngayon is confusion sa taong bayan. Yun na ang target nila. Hindi na yung gagawin nilang witness sa kabila nila. Hindi yun ang target nila. Confusion sa taong bayan. Yun na. Kasi kapag nagkaroon na nun sa taong bayan, may confusion na, pati sa korte meron na, hindi na yan, hindi na yan legitimate witness. 'Di ba? Hindi na yan i-acknowledge ng korte. Kumbaga, sinabi mo to, tapos bumaliktad ka, sinabi mo yun, balik, kinukontra mo yung sinasabi mo, paano ka paniniwalaan ng taong bayan? Paano kita paniniwalaan? Ganun ka simple yung mensahe nitong pagbaliktad ng 4 Marines. Mga binibit nila. I haven't read the whole of it. Sa news ko pa rin lang nakita. Pero ako lang. Kasi, alam mo, walang kwenta na yung ginawang affidavit ng 4 Marines. Walang kwenta na yun. Kung ano man ang sasabihin nila, wala nang kwenta yun. Real talk yun. Narinig lang raw niya. Kasi alam niya, wala nang kwenta. Wala nang saysay. The possibility na pagod na. They want to go on with their life. Akala nila ganyan. At saka, siguro, baka may katotohanan yung sa sinasabi na yung pinangako sa kanilang mga pinapangako ay hindi nangyari. O yun, sundot na lang yun. Yan ang ginagawa nila ngayon. Napabaliktad, ngayon susundutan nila. Para magkaroon sa isipan ng taong bayan na baka nga, 'di ba? Baka nga yung mga pahapyaw na yan, unti-unti na nilang gagawin yan. Pahapyaw dito, bakit bumaliktad to kung totoo yung sinasabi nyo? Yung mga ganon, 'di ba? Kasi ang kailangan nila is ma-mind condition ang taong bayan para mawalan ng pagtitiwala dito sa mga natitirang Marines na tumatayo sa katotohanan. Real talk yan. Kasi alam nyo very critical tong issue na to. Kung hindi mo siya uunawaing mabuti, hindi mo siya maiintindihan. Real talk yan. Hindi to pangkaraniwang issue. Battle of the brains to. Strategy to. May psychological epekto sa taong bayan. Yung ginagawa nilang yan. Real talk yan. Hindi yan basta, ganto ganyan. Yung parang isyung walang kwenta. Hindi. Mindset ang labanan dyan. Mina-mindset. Kasi na mindset tayo ng Brave 18 kaya marami nagagalit sa administrasyon. Marami na mindset tayo ng Brave 18. Ngayon, ang gagawin nila, kumuha sila ng 4, so Brave 40 na lang. Yun ang gagamitin nila para magkaroon ng confusion kagaya ng sinasabi natin. So, ima-mindset nila ang taong bayan na hindi totoo yung sinasabi ng Brave 14, ng Dares Marine. 'Di ba? Hindi na totoo yun. Yun na yun. Okay? Sabi mo kanina talaga na prominent, sabi mo nakatakip yung mga mukha. Yeah. Pero somehow, may na-identify tayo kahit isa lang doon sa akin. Meron may lumabas yung pangalan So we have to compare lang if it is really his signature, di ba? So kami lang from NBI side, we have to be careful. Kasi nga nung lumabas yung joint affidavit nila pinagsamang salaysay, meron na kami mga pagdududa. So ngayon, kailangan namin i-validate, kailangan namin maimbestigahan. We cannot comment on the credibility, on the value of their testimony until na kami mismo nag-imbestiga. Nagko-comment ka na nga Sabi mo, hindi ko sinasabing credible sila. Comment na yun. Di sana hindi ka na nagpa-interview. Ang sinabi mo na lang, hindi pa, imbestigahan muna namin. Sinabi mo rin na unreliable na tong, mga witness na to. So, nagko-comment ka na. Wag mo naman gawin tanga yung mga tao. Direktor, Attorney Matibag, 'di ba? Naiintindihan namin kung ano yung posisyon mo. Pero mas naiintindihan namin kung ano yung sinasabi mo at pinahihiwatig mo. Hindi ka naman namin kinokontra dito Ipinaliliwanag lang namin sa taong bayan kung ano yung estratehiya nyo, 'di ba? Kasi kailangan mulat ang taong bayan 'di ba? Yan sa mga nanonood sa atin ngayon. Alam ko nagsisiyasat kayong mabuti kaya kayo narito. Di pagpatuloy natin 'to. Yung aming findings doon dahil sa 18 Marines doon still stands na yun yung position namin. Di nag-comment ka pa rin. But dito sa bagong development, we have to investigate. Sir, last na po, PSC Chair Pato Gregorio was here po. Yes. Anong purpose po niyan, sir? Well, he is giving testimony and all yung mga documents na kinuha namin based doon sa investigation namin doon sa SEA Games. Anong mga documents? Hindi ko pa nakita. I was not part of the investigating team, but it will be reported to my office. Last
from my end. Last na talaga, ha? Do you have any message for those na kasama ng mga 18 Marines? Possibly bumaliktad na rin or something like that? Sa akin, simple. Ang mensahe ko, just tell the truth. And yung i-own mo talaga yung mali and extend your apologies to the people that you offended, including the National Bureau of Investigation. Yung tinutukoy ng Brave 14 Marines na mga nagkamal-kamal ng pera, bakit hindi sila mag-apologize sa taong bayan? O, napatunayan si PBBM mismo nag-imbestiga na dapat merong flood control dito, nasan na? Tapos hihilingin nyo mag-apologize tong mga to? Ito ay panunuya na lang. Pantutuya na lang to. Real talk yan kasi may bumaliktad na eh. So mga asar to. 'Di ba? In the end of the day, mga asar to na kailangan humingi kayo ng sorry, especially sa mga binanggit nyo at sa NBI. Paano sila hingi ng sorry? 'Di ba? Ba't inopen ba nila ang NBI? Nagsabi lang sila ng katotohanan sa mga pangyayari sa ginawa nilang pagdi-deliver eh. Mali na ba yon? Yung na-witness nila? Pupunta naman tayo dito sa naging pahayag ng 4 Marines na bumaliktad. Tayo dito. Talakayin na natin to. Mga kapuso, binabawi ng ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico ang nauna nilang pahayag na nagkatid sila ng mali-maletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Nakatutok si Marie Zumali. Noong February 2026, lumabas sa publiko ang 18 mga lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico, ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko, at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. 4 sa kanila humarap sa akin kanina. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento. Gusto lang po namin mag-recant po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa Kita nyo na, tad sila ng mga kaso kaya nila gustong manahimik. Tad sila ng pagbabanta sa buhay kaya gusto nilang manahimik, 'di ba? Dito hindi mo pwedeng sabihin na ang nagbabanta sa kanila si Attorney Baligod, 'di ba? Sino ba nagkakaso sa kanila? Sino ang may posibilidad na magbanta sa kanila? Si BP Sara? Bakit gaano ba kapangyarihan si BP Sara ngayon? Kung si BP Sara nga pinipersecute din eh. Sino ang may kapangyarihan ngayon? Sino ang kayang mag-mobilize ng mga tao ng korte? Yung mga kaso na yan, galing yan sa administrasyon. Yung pagbabanta sa buhay, sa tingin nyo, kanino galing? O kayo na sumagot niya. Kaya natin nasasabi na napilitan tong mga to na magsalita kasi binabantaan na buhay nila eh. Which is, nung una pa lang binabantaan na buhay nila. Yung una pa lang. Doon pa lang malalaman natin na kaya nila ginawa ito is merong takot at personal na interest. buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. O, diba? Napag-isip-isipan raw nila na binabawi na yung mga salaysay nila. Sino ba yung mga kinalaban nila? Diba mga congressman, mga senador? Si PBBM, si Martin Romualdez, si Zaldico, diba? Ay, si Zaldico, pwede nating gawing state witness yan, kaya malabo nilang kalabanin eh. Diba? Kasi si Zaldico ang unang nagbunyag. Sumunod itong yung isang Marines na nag-witness bago sila. Tapos sila na, pangatlo na sila eh. Sino ang may malakas na loob na magbanta? Siyempre, yung mga pinaratangan nila. Oh, yun lang yun. Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding banta raw sa kanilang buhay. Dala nila ang Alam nyo kasi, kung talagang totoo na bumaliktad lang sila dahil sa katotohanan, hindi nila kailangan sabihin na natatakot sila dahil pinagbabantaan na ang buhay nila. Hindi na nila kailangan sabihin yun eh. Ang sasabihin agad nila sa taong bayan, para sa akin kung ako ang nasa pwesto nila, kahit na anong mangyari, maninindigan ako sa katotohanan. Mali ang sinasabi ng aking mga kasamaan, kaya bumaliktad ako. Mararamdaman mo kasi yung paninindigan sa isang tao eh. Yung paninindigan sa katotohanan. Doon, maaari siyang maprotektahan ng taong bayan. Maaring pumanig sa kanya taong bayan kasi mararamdaman mo yun. Yung sinseridad eh. Pero dito kung titignan natin, kaya sila bumaliktad kasi marami ng kaso at pinagbabantaan ng buhay nila. Sino ang pwedeng magkaso at magbanta sa buhay? Siyempre, yung mga pinaratangan nila. Ganun kasimple. isang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin.
Eto, masasabi natin na scripted na to. Na tinuruan na sila na wag patotohanan nyo na hindi totoo yung mga sinasabi nyo nung una. Oh, yun na yun. Fix na yan. Na yan, galing yan doon sa taong kausap nila. Pero yung nauna nilang pahayag, galing yun dito, saka dito. Matik yun. Binabawi po namin lahat yung salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin doon. So, sinumpang salaysay namin. Doon sa salaysay namin po, sa unang salaysay po. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Bakit nyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan nyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos, Yung word na naguguluhan, ang tanda mo na naguluhan ka pa. Parang hindi mo alam ang tama't mali 'Di ba? Ganun ka simple. Ako nga alam ko na tama't mali sa edad kong 'to. Mas lalo ka na naging Marines ka eh. Meron kang kakayahan magdesisyon. Kasi sa bawat desisyon mo sa buhay, lalo na't pag sundalo ka, nasa bakbakan ka, hindi ka pwedeng magkamali dahil maaaring mamatay ang kasamahan mo sa bakbakan, sa gera. Bilang isang Marines, kailangan magaling ka magdesisyon. So hindi kami naniniwala sa iyo na sinasabi mong hindi mo alam kung anong mga pangyayari. Hindi mo alam yung mga desisyong ginawa mo. Hindi kami naniniwala kasi sundalo ka eh. Train ka para magdesisyon ng mas makabubuti sa mga kasama mo. 'Di ba? Yun eh. nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Kasi alam mo, kung sinasabi mo ngayon hindi ka competent, hindi ka papasa bilang sundalo. Kasi kailangan mabilis isip mo sa sundalo eh. Dahil patayan dun eh. Kapag nakikipagbakbakan ka sa mga abusayap, sa NPA eh. Hindi ka pwedeng lulutang-lutang ron. Mamamatay ka ron. Diba? Mamamatay ka ron. So, hindi mo kami mapapaniwala na hindi mo alam yung mga ginawa mo. Yung mga pagsang-ayon mo sa naging affidavit na hawak ni Attorney Baligod. Sundalo ka. Alam mo yan. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga aligasyon laban kina Marcos, Romualdez, Co. at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, may mga pangako po sa amin. Pambe-brainwash na sa taong bayan. Yung binabanggit na nila, may pangako raw. Sige, tignan natin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Diba? Tignan nyo kung gaano kasinungaling na tong taong to. Security sa pamilya, ilan kayo? Pag sinabi mong security, minimum of 2 to 3 person. Hindi pwedeng isa lang yan. So, ilang pamilya yung babantayan? Napakalabo nung ganong sitwasyon. Bibigyan ka ng seguridad. Napakalabo yun. Kasi alam nyo kung bakit? Hindi pa kayo state witness. 'Di ba? Maaari kayong bigyan ng security kung state witness na kayo. Kaso nga dinidenied nga ng mga Senate, ng mga senador. Kasi nga kasama sila sa binanggit nyo eh. Wala namang pera si Attorney Baligod para bigyan kayo ng security. Sinasabi nga niya, nag-aambag-ambagan lang kayo eh. Paano mo ngayon masasabi na may pangako sa inyong may security ang pamilya nyo? Kapalit po sa ginawa namin na joint affidavit po. 3 sa humarap sa akin ngayon, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila na Kita mo? Nagpasa na agad sila sa ombudsman. Ngayon, ginagamit ng ombudsman para kay Romualdez sa pag-iimbestiga sa kaso. Maaring makulong si Martin, pero hindi magtatagal, makakalaya rin yan. Kagaya ng anak ni Boying Remulla na nahulihan ng drugs, di ba? humarap raw sila sa ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. 2 buwan na raw pinag-iisip. Yung una, pahayag nila na pinagbabantaan ng buhay nila at patong-patong na kaso, which is totoo yun. Pero itong mga sumunod na pahayag nila, doon natin napatunayan na tinuruan na sila. 'Di ba? Tinuruan na sila. Actually, hindi nga sila competent eh. Kung magsalita ngayon, hindi sila competent sa mga nagiging pahayag nila. Paano naman natin nasabi? Utal-utal eh. Pinag-iisipang mabuti eh. Pero nung sinabi nila na may banta na sa buhay nila, kaya sila bumaliktad at tambak ang kaso nila, yun, totoo yun. Kasi kinasuhan naman talaga sila. Paano naman tayo naniwala na may banta sa buhay nila? Sino ba binakbakan nila? Mga congressman, senador, pati presidente.
Totoo yun. Kaya sila bumaliktad. Sa bibig na nila mismo nang galing. So, pakikinggan naman natin itong naging pahayag ni Erwin Tulfo. Ayan, dito tayo kay Erwin. May pahabol to eh. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Sir, may apat po na bumaliktad na Maleta Boys. Sinasabi, pinipilit daw sila ng ombudsman na pumirma. I don't know. Pero ako expected ko na ho yun na magre-recanto sila because Expected na raw niya na magre-recant sila. talagang from the very start, alam naman ho ng lahat ng tao na those stories that they're making up. Paano naman ho napipilitin sila ng ombudsman? May kasama ho yata silang abogado rito, kasama nila si Atty. Baligod. Di ba nga kinukwento ni Atty. Balikod, sinama nga sila para ituro yung mga bahay nyo. O after nun, hindi na alam ni Atty. Baligod. Sige nga, gaano ba makapangyarihan si Atty. Baligod? Kumpara mo sa ombudsman. Kumpara mo sa iyo, Mr. Senator. Then suddenly, atras po sila. Paano? Ay, pabor sa'yo yun, yung pag-atras nila. 'Di ba? Kasi isa dun sa apat na yun ang nagbanggit na sangkot ka sa mga nadelibera ng maleta. Kaya pabor sa'yo. Oo, yun. Tapos ngayon, yung dati, isang affidavit lang sila. Ngayon, talagang isa-isa silang gumawa ng mga affidavit nila. Siguro po, nakonsensya din mo siguro. Dahil nakita nila sa... Kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi siguro ganun kadaming demanda ang abuti nila. Natural, magkakakampi kayo eh. Paano hindi nyo ididemanda yan? Kakampi nyo administrasyon eh. Isa ka pa. O, biro mo, iimbestigahan mo. Flood control? Ikaw, sangkot ka. Napagbibintangan ka na sangkot sa nakawan, sa tumanggap ng maleta. 'Di ba? Tapos ikaw mag-iimbestiga? Dapat nga nag-inhibit ka eh. O ngayon, pinasa mo naman sa ombudsman ang investigasyon. Ayaw nyo nang hawakan. Kasi si ombudsman, pakulong lang ng pakulong ng pakulong. Walang investigasyon, walang ebidensya, papakulong niya lang. Ganun lang kasimple. Ayaw nyo nang dinggin sa Senate Blue Ribbon kasi malalaman ng taong bayan na kung paano nyo baluktutin ang katotohanan at ang batas. 'Di ba? Ganun kasimple lang yon, Mr. Erwin Tulfo. Halos lahat na binanggit nila, nagdemanda eh. Natural. Magka-counter ka, natural yun na magdidemanda. Sangkot sila sa nakawan eh. Kasama sila sa binanggit natural, aapila yung mga yun. Kahit ikaw, nagdemanda ka, di ba? Sa sobrang galit nyo nga gusto mo pang kwelyuhan si Senator Rodante Marcoleta kukwelyuhan mo tas bigla kang magsosorry. Including myself di ba? Siguro sila naisip. Just to clarify, yung final ho namin sa Pasay, hindi po sila nag-a-appear. Ilang beses na po sinapina ng Pasay Fiscal's Office. Nobody's appearing. Natural. Paano mag-a-appear? May kaso pa dito sa isang korte. Kung pinail nyo yan dyan sa Maynila lahat, di nag-appear yan. Pinapatawag nyo sabay-sabay, hatiin nila katawan nila, ganun ba yun? Diba? So, dito naman tayo sa naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Yung recantation, sir, nung 3 of 8, no? Do we know kung sino na itong apat na for sure? I think we know. Ito lang sasabihin ko dyan, no? They executed 2 affidavits already. The first affidavit was the 18 of them signing the same statement, which of course we found deficient. May kakulangan raw doon sa pag-sign ng 18 Marines sa isang affidavit. But still, consistent with the affidavit, these 8 people. 8 people. Yan yung sinasabi ni Atty. Balikod na kinuha nila yung 8 person, 8 Marines para, kumbaga, interviewin, imbestigahan, sinama nila. Issued individual affidavits in front of our people here in the Ombudsman. The Assistant Ombudsman were present when they did that, and they were asked questions about answering the questions freely with their own free will. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na with their own free will, 'di ba? Ito mind conditioning na rin to yung ginagawa ni Ombudsman Boying Remulla. Ang sabi ni Atty. Baligod is wala siya nun. Nung kinuha yung 4 kasi sinama nga raw sa sasakyan Ang driver, attorney, may kasamang mga attorney, tapos pinaturo doon sa 8 Marines kung saan-saan sila dumaraan. So wala si Atty. Baligod that time. So hindi nyo pwedeng sabihin na free will. Kasi mamaya meron na palang pananakot, baka lang may pananakot or meron ng offer na nangyayari. Mamaya tatalakayin natin yung offer na yan. 'Di ba? Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na free will yung ginawa ng
mga Marines na kasama nyo. Dapat kasi, eto napansin ko lang hindi niya binabanggit na nandoon si Attorney Baligod. Kasi dapat kapag kausap mo yung witness nung kabilang panig, kasama yung attorney. Although hindi siya mangingialam habang ini-interview mo, pero dapat present para walang nangyayaring bintang na nanuhol, 'di ba? Ganun kasimple. Very clear that they were very comfortable signing the affidavit at the time. Hindi natin alam kung totoo yung sinasabi mo na komportable, 'di ba? Kasi bali-balita nga, lalo na't meron kayong mga offer na 20, 30 million, 50 million, ganun, 'di ba? Merong mga text, 'di ba? Tapos tinadtad nyo pa ng kaso, 'di ba? O, pinangakuan na mawawala yung mga kaso. Kagaya nung 4 na nakuha nyo, yung nag-recant. Nasabi nila, natatakot sila, may banta sa buhay, ang dami nilang kaso. Kaya napilitan sila. Sa unang pahayag ng GMA. Ewan ko lang kung napansin ng taong bayan yan. So, what gives? Usual. Ito yung punto na we should look at the lawyers again. Ayan na, ang atake nila kay Attorney Baligod na. Kasi, yun naman talaga yung pinaka-purpose nila. Ang wasakin si Attorney Baligod. Bakit? Yan kasi ang nagpapalakas ng loob ng mga Marines. Biro mo, hindi sila iniiwan ni Attorney Baligod. Inalalaban sila kahit na higante kalaban nila. Real talk yan. Taya lahat, pati pamato kay Attorney Baligod. 'Di ba? Kasi kung mapapansin nyo, kung iba-ibang abogado yan, sasabihin yan, hanap na lang kayo ng ibang abogado. Pero si Attorney Baligod, may paninindigan. Matatag ang kalooban. Yun ang wala sa ibang attorney. 'Di ba? Kahit na may bumaliktad, pangahawakan niya kahit isa na lang ang matira. Pero sa tingin ko, yan na lang Yung 4 na yan ang huling babaliktad Kasi matagal na raw yan Matagal nang nagpapahiwatig na gustong tanggapin yung offer. Kasi nga, ganun. Silaw sa ganun. Yun ang purpose nun. Kaya nga tinatrabaho yan yung 4 na yan. On the role of lawyers in our society. Ayan na Kasi lawyers, you're supposed to defend your client to the very end. Tama yan. Pero when you start obstructing justice, coming up with schemes. Dito sa mga pahayag ni Boyeng Rimulya, hindi niya pinapaliwanag kung alin yung pag-o-obstruct ng justice at schemes. Wala siyang sinasabi. Sinasabi lang niya nag-o-obstruct ng justice itong si Attorney Baligod. Pero hindi malinaw sa taong bayan kung saang parte nag-obstruct ng justice si Attorney Baligod. Diba? To frustrate the ends of justice. Then you become complicit in the crimes committed. Diba? Wala siya sinasabi. Kaya saang parte nag-obstruct ng justice si Attorney Baligod. So ngayon, merong build up na naman ng kaso para matanggalan ng lisensya bilang attorney si Attorney Baligod. Yan. And we will make sure that Attorney Baligod will be there to answer questions even before the court. And of course, we know these people freely on their own went with one of the ombudsman people to go to the locations. Ayan yung sinasabi ni Attorney Baligod Freely daw, freely pero sinama nila, hindi freely, hindi nagkusang sumama. Sinama nila, 'di ba? Magkaiba yung freely. And they were the ones who pointed at specific locations where they deliver the money. Meron yan. We can we will ask them who were their lawyers, and we will ask the courts to discipline them when the time comes, when the diba? proper time comes. I think we've had enough of these antics of the lawyers. Enough antics. And if they think that it's the same thing over and over again, that they can just play hardball with us while violating their code of ethics, then watch out. We will not let it pass. Kita nyo, ang atake na ngayon, hindi na sa Brave 14. Kay Attorney Baligod na. Kasi yun ang malaking tinik sa kanila. Dahil, kung bakit doon nang gagaling yung lakas ng loob nung mga natitirang sundalo. Kasi kapag nawala si Attorney Baligod, walang sasalo dyan. Hindi basta-basta makakuha ng attorney na magaling yan. Yung Brave 14. Hindi. Kasi, ang isipin nung attorney papalit kung sakali, sinong kakalabanin niya? Yun, ganun kasimple. Sino ang kakalabanin niya? Pag-iisipan niya yon. Syempre tatanggi siya sa part. Si Attorney Baligod kasi, buo ang loob. Hindi umaatras sa mga laban. Ngayon, hindi nila inexplain sa taong bayan kung anong klaseng obstruction of justice yung ginawa ni Attorney Baligod, 'di ba? Kasi dapat kung pagbibintangan mo ang isang tao, meron ka laging ebidensya, kagaya ng sinasabi natin. May ebidensya ka. Hindi basta-basta chuchu dito, salita dito, kukumbinsin mo yung tao sa mga pa-English mo. Hindi ganon.
Magpepresenta ka na, eto ang inobstruct ni Attorney Baligod, etong mga ganito, etong mga isyong to, na hindi dapat kasi base sa investigasyon namin na hindi naman pala totoo. Yan. Kaso, wala silang ganun. Based on their minds lang sila nagsasalita and their feelings. Hindi namin palalampasin to. Siyempre, hindi nyo palalampasin yan pagkakataon nyo na may nagrekant ng 4 eh. 'Di ba? Unti-unti nyo nang gigibain yan kasi natakot sa mga kinaso nyo. It's up to them. If they really want to fight it out that way, dirty, then we will just go to the Supreme Court and Wow, dirty ah. Sa'yo pa talaga nang galing yan. ask them to be defrocked and to be taken out of the role of attorneys. Sir, sinong lawyer po yung nire-refer nila? No, I don't know. We will ask to whom we may be concerned. Kakasabi lang niya si Attorney Baligod eh. Whoever they are. 'Di ba? Sino ba attorney ng Brave 14 na dating Brave 18? 'Di ba si Attorney Baligod? Kahit sino pa sila. Just a couple of more, no? Direct na. May allegation na somebody from the ombudsman, I don't know who, hindi naman nakalagay dun sa affidavit, no? Na may prepared statement, he was threatened to sign it. Just that allegation, sir, your comment. Yun nga, sinabi ko nga Meron rin naman kami recording ng lahat na nangyari May recording kami ng lahat. Ilabas nyo na kasi para maniwala taong bayan. Kaya, okay lang yan. Kasi nga, some lawyers think that it's still the same old days, that they can frustrate the ends of justice that way. We will not take it sitting down. Lalabanan namin sila hanggang dulo. We will identify them and make sure that they get dropped from the role of attorneys. So, padidisbar nila si Attorney Baligod. Nakakatawa lang kasi itong mga taong to dahil pikon na kay Attorney Baligod. Bali, bago tayo magtapos, pupuntahan muna natin yung naging pahayag ni Attorney Baligod. Ayan, ito naman tayo. Sir, comment mo dun sa 4 na nag-reflect. 4 po yun. 4 sila. Actually, matagal na silang nagsasabi sa akin na grabe ang tutok ng mga tao sa pamilya nila, sa kapitbahay, pati sa barangay officials, no? Sa madalit salita, merong harassment na nangyayari, 'di ba? May harassment na sa pamilya doon sa lugar nila. Ginagamit ang barangay officials. Sinasabihan na, uy, tumahimik ka na lang kasi delikado ang buhay mo. Mga 'Di ba? Alam niyo malaki kasi yung impact noon eh. Malaki yung impact noon sa isipin ng isang tao. Kung meron nagbabanta sa buhay niya at sa pamilya niya, 'di ba? Hindi basta-basta 'yun ha. Ano, no? Pati pamilya nila natakot na rin, no? Totoo 'yan. And then ang sabi nila sa akin, kasi mga 5 buwan na ito na nililigawan sila. Maipapakita namin ang mga text messages throughout, no? Pati voice recording, no? Conversation, kompleto yan. Na umabot sa una 5 million ang offer. Naging 8 million, naging 10, hanggang umabot na nga ng 25 million. Ang laki ng offer. 8 to 25 million. So, hindi na nga nakatanggi itong mga Marines, yung 4 na Marines. 'Di ba? Kaya siguro medyo nakaisip din sila na wala na nga silang kaso, mawawala yung mga pananakot sa kanila, at meron pa silang pera, no? So nagpaalam naman sila sa akin. Sabi ko, sige, pag-isipan nyo lang mabuti. Ang umpisa ng kalbaryo ninyo, kako, ay kung kantsawan na kayo ng kapitbahay nyo. Totoo yun. Alam nyo ito yung sinasabi ni Attorney Baligod, hindi yan bilang hindi na sila kinukonbinsi ni Attorney Baligod eh. Actually, kasi nasa sa kanila na yon kung babaliktad sila. Ang sinasabi dito ni Attorney Baligod is yung mga maaring mangyari sa kanila. Kapag ginawa nila yon, yung bagay na yon, yung papasinungalingan nila yung sinasabi nila noon, tama yon. Yung sinabi ni Attorney Baligod, nakakantsawan talaga sila at kaiinisan sila ng mga kababayan nila. Kasi maaring merong magsabi dyan na, o yan, bumaliktad ka o kita mo, baha pa rin sa atin. 'Di ba? May mga ganong posibilidad eh. Yun yung yun yung mga kakaharapin nila. Yun ang realidad ng buhay. Na, uy, paldo ka naman, mag-blow out ka naman dyan. No? Diba? At baka pati anak nyo kakantsawan na ng mga barkada nila. Yun, isa pa yun. Paano kung sabihin sa'yo ng anak mo na sinabi sa kanya ng mga kaibigan niya, tatay mo, sundalo pero takot naman. Mas inuna yung pera kaysa manindigan dun sa sinasabi niya. 'Di ba? Nakakahiya yun. Yun ngayon ang magiging torture sa nila, sa pamilya nila. Na yung tatay nila ay ganito, ganyan, no? Yun ang advice ko sa kanila. Anong reaction nila, sir, nung pagbaliktad nyo ng 4 na ito? Yung 10? Well, of course, na-disappoint sila, no?
dahil actually 3 beses na itong inattempt nila na tanggapin. Pero napaliwanagan ng mga kasamahan nila, kaya hindi natuloy yung first 2 attempts. Kasi nandun na sila tatanggapin na lang nila. Okay, tama na. Ibig sabihin talaga, mahina tong 4 na to. Silaw to sa pera. Mukhang pera sa madalit salita. 'Di ba? Mukhang pera to. Pero itong huli, siyempre aggressive na yung mga nasasaktan. So hindi na rin sila nakaiwas, no? Kasi inimbitahan lang sila sa isang lugar. So siguro hindi na rin sila nakaalis. Paano naman natin nasabi na totoo yung sinasabi ni Attorney Baligod na aggressive nga itong mga nag-o-offer? Lumabas dun mismo sa sa 4 na nag-recant 'di ba? Na merong mga banta sa buhay nila. Aggressive, it means binabantaan na ang buhay nila. Nag-iisa sila Kumbaga, tugma yung sinasabi ng 4 na bumaliktad sa sinasabi ni Attorney Baligod na tambak ang kaso at merong pagbabanta sa buhay. Na-offeran na rin. So, paano pag bumalik ulit sila sa inyo, sir? Tatanggapin niyo pa ba? O ano? Well, wala na rin Ganun? silang kwenta as a witness 'Di ba? Hindi na kayo tatanggapin kasi nga hindi na kayo competent Hindi kayo competent. Real talk. Dahil pinasinungalingan nyo yung una nyong sinabi. So, wala nang taong maniniwala sa inyo. Kumbaga, yan ang katapusan nyo. Hindi nyo yan, maring hindi nyo pagdusahan yan sa batas, pero pagdudusahan nyo yan sa harapan ng taong bayan. Yun ang pagdudusa dyan. So, pumunta naman tayo doon sa mga ebidensyang iprenesenta ni Attorney Baligod na mga offer dito nga sa 4. Ayan. Kasi may pinakita siya ditong text message Ganun sa harap ng Nagtanong kung pwede na kayo by 7 p.m. or 8 p.m. para sa Pwede pa show at ang date niyan August 6. So last August 6 pa sir yung may last na... Yung deadline supposed to be 8 p.m. of August 6 ang deadline nila. Can we see the message ito? If okay lang po. Ayan may ebidensya. So, isa pa lang yan sa mga pinapakitang ebidensya ni Attorney Baligod. Kasi, ang sabi niya noong mga nakaraan, marami siyang mga ebidensya. Pero bakit hindi niya pinapakita sa taong bayan? Para mapatotohanan niya na totoo yung sinasabi niya. 'Di ba? Hindi ba kayo nagtataka? Meron kasing dahilan kung bakit hindi niya pwedeng ipresenta yun sa taong bayan. Kailangan sa korte muna bago niya ipakita sa taong bayan. Kasi alam nyo kung bakit? Makakapaghanda yung kabila Imbis na wala silang idea kung ano-ano yung mga ebidensya na yon, is makakapag-ready sila. Ngayon, ang ginagawa ni Attorney Baligod, hindi niya pinipresenta sa media. Ganun kasimple. 'Di ba? So, isa yun sa mga magagandang strategy ni Attorney Baligod. Kaya kinakabahan itong administrasyon. 'Di ba? Akala nyo ba na yung ipresenta ng Brave 18 na nadagdagan ng 4 na Brave 22, yun na lahat yun? 'Di ba? Yung sa EDSA, yung prinesenta nila doon, pati yung sa naging hearing diyan sa Senado ng Blue Ribbon, yun na lahat yun? Hindi pa. Marami pang ebidensyan laban dito sa administrasyon. Paano natin nasabi na administrasyon ang kalaban dito? Si Martin na nagsabi, 'di ba? Martin Romualdez, sabi niya, hindi raw siya ang nag-execute ng mga proyekto kundi ang executive branch. Kaya natin sinasabi na administrasyon. Kasi nagturo si Martin Romualdez. Kasalanan ba natin yon? Hindi, syempre. Nagbase lang tayo doon sa sinasabi niya. Naniwala tayo. Bakit tayo maniniwala? Syempre, sino ba nasa posisyon? Sino ba nasasakdal? Alangan naman akuin mo yung kasalanan ng iba. 'Di ba? Hindi mo pwedeng akuin yun kasi ikaw madidiin. Yun ang sitwasyon ni Martin Romualdez. 'Di ba? So tuloy tayo. Sorry. Sir, ano yung pinapertain ng offer? Is it, sir, million ba yung usapan natin? Ito. Tingnan nyo ito. Hanggang ngayong gabi na lang ang chance, no? Ngayon hanggang gabi na lang kayo ng chance para mag-recant? Ng August 6 para tanggapin nila yung offer, no? Ito yung offer Magkano naman po yung offer, attorney? May kwan kasi ito, sharing May share yung nakikinegotiate.
may share yung tatanggap. No? Ah, okay. Yung middleman may share. Siya yung nakikipag-negotiate dun sa kabila at nag-o-offer dito sa kabila. So, meron din siya. Ba, mautak. Sir, for the record, sino yung nag-alok na to, sir? Pwede ba nating pangalanan po? Ibibigay namin lahat ito sa presscon. No? Oh, presscon. Hintay tayo, Hanapin ko presscon. Ito. Makita. Kasi pinapasakay nila yung nagte-test. Copy, sir. Salamat. Magkano daw ibigay nila, sir? 8. Ano? 8 million. Each, sir, each. 8 million each? From the net, 14? Oh, yun ang ino-offer dito sa kwan lang, sa ka-text niya. Attorney, pwede po ilagay sa dibdib niyo po. Ganyan yan po yung bandang dibdib po. Attorney, yung ka-text niya, is it official? Is it Retired ito. Retired na military officer. Sundalo rin ang nakikipag-coordinate dito sa mga Marines. Kagaya, 'di ba? Kagaya nung napabalita na inooperan ni Trillanes itong 18 Marines nga rin. Nung panahon na 'yun, 18 pa sila, 'di ba? Nag-o-offer siya na i-atras nyo raw yung kaso na ganto-ganto kay Trillanes, ganto ganyan-ganyan. O, magkakapera tayo dito. 'Di ba? Minilabas rin si Atty. Baligod noon. Oh, 'di ba? So meron talagang nagaganap na operan, 'di ba? Dito sa apat na Marines na tinanggap nga nila. 'Yun lang ang malaking pagkakamali nila, 'di ba? Na tinanggap nila yung offer. Ngayon, wala nang taong nagtitiwala sa kanila. Kapag humingi sila ng tulong, sino pa ang tutulong sa inyo? Tumanggap kayo ng pera. So yun lang, maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa atin. Maraming salamat rin dahil patuloy kayong nagtsatsagang panoorin at nagsusubscribe kayo sa ating channel. Huwag nyo po sana muling kalimutan mag-like and share nitong ating mga video at sana patuloy nyong suportahan itong channel natin para mag-grow pa tayo ng mas malaking community. Ayan. So asahan nyo na dadalo tayo sa mga event, lalo na sa mga press con nila Atty. Baligod. And so maraming salamat. Hanggang dito na lang. Magkita-kita po tayo next video. Bye-bye.